Naway manatili tayo sa hilig ng Diyos. Noong previous service, isa sa ating mga kabataan, si Shanti, kanunungan ay nag-reflect tungkol sa laging maging mapagpasalamat sa panalangin. At sabi niya, ang panalangin ay pag-anyaya sa Diyos sa ating sitwasyon. Now, the more we pray, sabi niya, the more we let God take control. Ang kanyang anyaya ng week ay isurrender natin ang ating mga problema. Ibigay sa Diyos at hayaan na siya ang mag-control nito. Ang pakikipanayam sa Ama ay staying power ng ating Panginoon, ating pag-aralan ang mga Ebanghelyo. Ano pa ang panalangin? Ang aking spiritual director, siya ay buhay pa, si Father Thomas Green, ang kanyang definition ng panalangin ay opening to God. Stay connected. Ano pa ang mapapag-aralan natin dun sa panalangin na tinuro ni Jesus sa kanyang alagad? Ating tingnan ito, bago natin gawin yun, tayo panalangin. Samahan niyo kami o Diyos sa aming pakikinig, pagbubulay-bulay, ako sa aking pagsasalita. Naway sa iyong grasya at sa gabay ng Banal na Espiritu, maging bukas kami sa iyong katotohanan at presensya sa iyong tinig at sa iyong mensahe. Naway ito ay aming maunawaan, maangkin at may sa buhay. Sa pangalan na iyong anak, aming Panginoon sa Kristo Jesus. Ang unang tinuturo sa atin ng panalangin ng Ama o ng Panginoon, dahil ito yung ating aralin nga, yung nabasa natin, kung mapapansin natin dun sa Luke, ay ito ang short form ng panalangin ng Panginoon. Hindi kagaya ng Matthew na mas mahaba, mas maraming sinasabi. Ang simula ng panalangin ay Ama. Paalala sa atin na unang-una, ang panalangin ay tungkol sa relasyon. Relasyon natin sa Diyos. At bagaman hindi laging maganda ang ating karasan sa ating mga panglupang Ama, iba ang ating karasan sa ating Ama sa langit. At ating tingnan ang relasyon ng ating Panginoon mismo sa kanyang Ama. Ang kasehan ng ating panalangin ay ating relasyon sa isang Ama na mapagmahal. Sa wikang Hebreo, ang Ama ay Abba. Hindi Aba, Abba, double D kasi parang Ilocano ba? Na pag double yung consonant, double din yung sound. At pag sinabi mong Abba, hindi yung formal na father, hindi sa English ay informal, ay matalik, malapit na daddy. Hindi kasi ako lumaki sa Pilipinas, kaya hindi, ano ba yung intimate na term sa Ama? Tay? Tata sa tatay.
andun yung ating pagtiwala, andun yung pagiging bukas natin. Hindi tayo nahihiya. Ating relasyon ay base sa isang karasal ng pag-ibig. So, ang unang basehan ng ating pananalangin ay ang ating relasyon sa isang ama na bukas laging handa na tangkapin tayo, tingnan tayo, tugunan ang ating pangangailangan. Pangangailangan hindi ayon sa ating pagkaunawa, siyempre, kundi sa kanyang pag-unawa bilang isang ama. Sa pakinawa ang iyong pangalan. Sa kapila ng pagiging malapit at matalik sa isang ama, andun pa rin yung pagiging reverent, andun pa rin yung paggalang, pagrespeto. Sa kapila ng ating pagiging malapit ay pag ating tinignan ng ating Ama sa langit, nakikilala natin na sino man tayo sa kanyang harapan. Wala tayo, katitingnan tayo pag ating kinampara ng ating sarili sa ating Ama. Ngunit andun yung nakakapagtaka sa relasyon ng Ama sa atin. Mahal-mahal tayo, napakahalaga sa atin, malapit sa atin, at the same time, hindi natin maabot. Hayaan ninyo, gamitin ko ang aking sariling pagsuko sa Ama. Finally, na naisurrender ko ang aking buhay sa Ama. Tumako ang kanyang pagyakap sa akin. Na abot niya ako, balot niya ako sa kanyang pag-ibig. Balot niya ako ng kanyang kalikasan. Ngunit, abot niya ako pero hindi ko siya maaboy. Hindi ko siya mahawakan, pero hawak niya ako. God is beyond us, and yet God stoops down to embrace us. Dumating nawa ang iyong kaharian. Bahagi ng ating relasyon sa Ama ay siya ang hari. Siya ang nagmamay-ari sa ating buhay, sa ating lahat. Siya ang may autoridad, siya ang nasusunod. Di kagaya kwento ni Shanti o reflection ni Shanti, siya ang in-control. At pag kinilala natin siya bilang ating hari, sinusukol natin ang ating sarili sa kanyang control. Bigyan niyo kami ng aming makanin sa araw-araw. Pagkain physical, pagkain spiritual, lahat ng ating pangangailangan, siya ang provider. Sa kanya tayo umaasa. Umaasa tayo sa kanya bilang ating Ama, bilang ating hari. Sa Lucas, tawarin mo kami ng aming kasalanan sapagkat pinatawag namin ang bawat nagkakasala sa amin. Mula sa ating relasyon sa ating Ama, bahagi ng ating panalangin ay may kinalaman sa ating relasyon sa ating kapwa. Alam natin na hindi madaling magpatawad. Marahil lahat tayo, may mga taong hanggang ngayon, ganun pa rin hindi natin mapitawan. Pero pag tayo ating naalala ito, ay
kung sinisikap natin na magpailalim sa paghari ng ating Ama, sisikapin pa rin natin yung bitawan, yung hindi patak natin ang bitawan dun sa pagpapatawad sa ating kapwa. Hindi nga madaling magpatawad, pero ito ay napakahalaga. Sa atin na nakaranas na tayo ay nakasala sa iba. At sa atin mabigat yung kasalanan na yun, masakit sa dibdib. Napakabigat. Napapagabag tayo, at sa ating pagkapagabag, maaaring matulad ito ng sakit sa puso. Kaya ang pagpapatawad ay pagpapalaya ng ating sarili mula sa kabigatan, mula sa kahirapan na ating nararamdaman. Halimbawa, sinisisi natin ang ating sarili sa pagkamatay ng ating magulang, ating anak o ating kapiyak. Marahil may mga pagkakataon ng piling natin o sinisisi natin ang ating sarili. Meron tayong pagkukulang o meron tayong nakaligtaan. Kaya isip natin tayo ang cause ng kanyang kamatayan. Diba napakabigat, daling ang damdamin yun. At hanggat hindi tayo nakaranas ng pagpapatawa, hindi tayo nakaranas ng patawarin natin ang ating sarili, hindi tayo nare-release dun sa kabigatan yun. Kaya ang pagpapatawa ay pagpapalaya sa atin mula sa kabigatan ng ating pagkakasala. At kung ang isang perceived na kasalanan ay nakakapagbigay ng karamdaman o nakakapagtulak sa atin pati sa kamatayan, lalo na ang spiritual na kasalanan. Kung ating kasalanan sa ating kapwa ay maaaring magdulot ng ating pisikal na kamatayan, ang ating spiritual na kasalanan sa Ama o sa Diyos ay nagdudulot ng ating spiritual na kamatayan. Kailangan natin maranasan ang kalayaan lalo. Kaya bahagi ng ating panalangin ay pagiging bukas sa pagpapatawad ng Diyos sa atin. Asa na ang Diyos ay magpatawad sa atin. At tayo din ay natututong magpatawad sa ating kapwa. Dahil isip natin ang pagpapatawad sa kapwa ay pag-release sa kanila sa kanilang kasalanan sa atin. Ngunit higit sa ating pag-release sa kanila, ang pagpapalaya sa kanila sa kanilang kasalanan sa atin, tayo ating pinalalaya ang ating sarili. Mula sa sama na loob, mula sa galit, na maaaring lumago at maging puot. Ang pagpapatawad natin sa kapwa ay isang paraan kung paano natin dinalabanan ang kasamaan. Dahil kung hindi tayo hawak ng kasalanan ng iba,
hindi tayo, hindi sumasama ang ating loob. Hindi tayo gumagawa o nagkakasala sa isip man. Hindi man tayo gaganti na physical dun sa ating, dun sa nakasala sa atin. Di ba kung minsan, parang gusto natin sabihin sa loob o kung minsan nasasabi na natin sa ating kalooban, matama ka sana. O mas malala doon, mamatay ka sana. Kaya pag hindi tayo nagpatawad, tayo ay humaharap sa tukso, humaharap sa kasamaan, tayo ay nadadala. Kung hindi madaling magpatawad, hindi rin madaling umiwas sa tukso. Kaya kailangan din natin hilingin na ang Diyos ang siyang mag-iwas sa atin sa tukso. Ito ay bahagi ng kanyang pinaprovide sa atin. Ang provisions niya ay hindi lang physical, provisions niya ay spiritual din. Meron ba sa atin na masasabi na kaya natin sa ating sariling lakas, sa ating sariling kakayaan na umiwas sa tukso, umiwas sa kasamaan. Ang ating Ama, siya ang liligtas sa atin mula sa tukso, siya ang liligtas sa atin mula sa kasamaan. Ang Ama natin, siya magliligtas sa atin. Kaya doon sa ating panalangin, lahat na kasama ang kaligtasan ng ating hinihingi. Dahil ang Ama natin ay ating Ama, Ama natin ang ating Hari. So, ang tinuro ni Jesus, tinuturo niya sa atin na panalangin, ay doon tinuturo niya sa atin paano tayo makitugay, paano tayo makipag-relate sa Diyos. Linalarawan niya ang isang buhay na naisugo na sa Diyos. It is a picture of surrendered life. Ating buhay na nagsugo sa Diyos. Mapapansin natin dun sa ating aralin, after the prayer, meron siyang sinasabi tungkol sa prayer. Tingnan natin ang konti ito. Ano ba yung dapat natin maging attitude pag tayo ay lumalapit sa Diyos at tayo ay nananalangin sa Kanya? Una, andun yung pagpupursige, pagtsatsaga. Hindi tinuturo ng talinghaga ng kaibigan sa ating gabi, yung lumapit sa kanyang kaibigan at nanghihiram ng 3 pirasong tinapay, na kulitin natin ang Diyos hanggang pagbigyan na lang niya tayo dahil siya ay napupulitan. Hindi yun ang point ng talinghagang yun. Ang point ng talinghagang yun ay maging matyaga tayo, maging mapupursige tayo sa ating panalangin. Huwag tayo magsawa at manatili tayo umaasa. Dahil kung tayo ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa ating anak bilang mga magulang, marunong magbigay ang ating ng tama para sa atin. Sabi ng isang pastor sa kanyang vlog,
perseverance and constancy help us to grow. Pag tayo ay matyaga, tayo ay nagpupursige, tayo ay lumalago. To become more open and available to gifts that are truly needed. Pag tayo ay matyaga, mapagpursige sa ating panalangin, nagiging mas bukas tayo sa Panginoon. Ang panalangin ay hindi pagpipilit ng Panginoon na siya ay lumuhod sa ating kalooban. Kundi ito ay pag-alay natin ang ating sarili ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Pag-alay natin ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos, hindi pag-alay ng Diyos ng kanyang kalooban sa kalooban natin. Sabi nga nitong pastor, we become more open, available to gifts that are truly needed, and less conditional in our loving. Hindi kondisyon yung kung ano yung ating ginagawa, kung paano tayo nagmamahal. Tayo daw ay dapat manalangin hanggang tayo titigil sa mahabang listahan. Gusto ko ito, gusto ko ito. Bil mo ko ito, bil mo ko doon. Sabi niya, tayo titigil sa paghingi ng ating kagustuhan at ating pagsisikapan, ating mahanapin ang diwa ng Diyos. Na ito ang magpuskus sa atin at sa pagpuskus sa atin, ito ay mag-spill out sa buhay ng iba. Ang paalala ni Jesus dito sa Ebanghelyo ni Lucas ay ang mabuting kaloob na maasahan natin sa Diyos, bunga ng ating panalangin ay ang kanyang banal na Espiritu. Aasa tayo na ang kanyang banal na Espiritu ang siya ibibigay niya sa atin. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. At ito ang ating pagsisikapan sa panalangin natin. Ang ating paghingi, ang ating paghanap, ating pagtakot, ay upang masubukan natin ang kalooban ng Diyos. Sabi niya, humingi kayo bibigyan. Hanapin ninyo at inyong matatagpuan. Kumatok kayo at kayo ay bubuksan. Ating hingin ang kalooban ng Diyos. Ating hanapin ang kalooban ng Diyos. Tayo patok upang buksan niya ang kanyang kaharian. Kung saan natin matatagpuan ang kanyang kaharian, ang kanyang kalooban. Ang diwa ng ating paghingi, paghanap, pagkatok, ay yung ilatag sa atin ng Panginoon. Ang diwa na dapat natin ay yung nilatag sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng panalangin ng kanyang tinuro. Tayo ay lumalapit sa isang Ama na mapagmahal at may matalik na relasyon sa atin. Napakahalaga tayo sa Kanya, ang bawat isa sa atin. Sabihin niyo nga, ako ay napakahalaga sa Diyos. Ako ay napakahalaga sa Diyos. Pinamahal ako ng lubusan ng Diyos. Pinamahal ako ng lubusan ng Diyos.
Na bagaman tayo ay kapiting pag ating kinumpara ating sarili sa kanyang harapan. Siya ang hari, siya ang masusunod, siya ang makapangyarihan, siya may otoridad sa ating buhay. Ngunit ganun tayo kamahal. Sabi sa John 3:16, nabigay ng kanyang putunan upang lahat na lang pala tayo sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kanya tayo umasa, hindi lamang para sa mga pisikal na pangailangan, kundi sa lahat ng bagay, emotional, spiritual, pagpapalaya, pagpapatawad, pagpapalaya mula sa kasalanan, mula sa kasamaan, kaligtasan. Ano ba ang hinihintay natin? Kung hindi pa natin nagagawa, una ay isuko natin ang ating buhay sa ating Ama. At kung tayo ang ating buhay ay nakasuko na sa Kanya, manatili tayo sa ating connection sa Kanya, sa diwa na pinakita sa atin na panalangin na ito. Alalahanin natin na nasa presensya tayo ng Ama ngayon. At isipin natin na pinabalot na tayo ng Kanyang pag-ibig. Isang mainit, isang mahigpit, nakakaakit, nakakaalam na pag-ibig. At kung makakatulong sa atin para maranasan natin ang presensya ng Panginoon ang Kanyang pagyakap sa atin ngayon, nangyayang pumikit kayo. At i-focus ninyo ang inyong isip sa Panginoon, sa Kanyang pag-ibig, na iyakap-yakap niya kayo. Iyakap niya kayo sa Kanyang pag-ibig. At habang naman yung maalam, mainit, mapag-akit na yakap ng Panginoon. Ulitin natin ang kanyang panalangin. Maaari kayong tumulit sa Ama. Sa natin, Ama. Sa pakinawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Bigyan niyo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Lahat ng aming pangangailangan ng Panginoon. Physical, emotional, spiritual. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Turuan niyo kami magpatawad sa nagkasala sa amin. Huwag niyo kami hayaang matukso. Huwag niyo kami iadya sa masama. Iligtas niyo kami. Ang mga kapatid, huwag nilang bigkasin
huwag niyo lang sa puso, kundi sa buhay ninyo, araw-araw, oras-oras. Manatili kayo ilang sandali sa yakap ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Manatili tayo sa kahiling, yakap-yakap tayo ng Panginoon. Salamat sa Diyos dahil ikaw ang aking Ama. Mahal na tayo ka. Di man namin kaya abutin kayo. Abot na abot na kayo. Manatili kami nakasuko sa iyong paghahalin. Kayo ang siya nasunod. Manatili kami umaasa sa iyo sa lahat ng pangangailangan. Pati ang iyong pagpapatawad, Panginoon. Pati ang kaya na magpatawad sa kapwa. Kayo ang siya magligtas sa amin sa anumang tukso, sa anumang kasalanan. Salamat, Panginoon. Ito ang panalangin